kung okay lang ba i-reset ang isang check engine. Well, paano ba i-reset? Kasi may dalawang way eh. It's either sa scanner, i-reset mo siya para mawala yung check engine, or tatanggalin mo yung negative terminal ng battery, mga 2 to 3 minutes, then mawawala ng check engine. Pero kung ako ang tatanungin mga paps, no, kung may time naman kayo magpa-scan, may pera naman kayo magpa-scan, pag lumabas yung check engine dyan sa inyong dashboard o sa inyong instrument panel, mas okay na ipa-scan nyo muna, alamin ninyo kung ano yung naging error code, then tsaka nyo siya ipa-reset. Then pag lumabas ulit at confirm na yun talaga yung problema, dun nyo na ipagawa. Pero sige, kung talagang totally tipid mode, kasi magkano rin magpa-scan, ano? Maybe mga 500 to 1,500 per scan. Then syempre time consuming din siya, pupunta ka sa shop, magbabayad ka, 'di ba? So kung wala naman kayo nararamdaman na kakaiba sa inyong sasakyan, normal naman yung tunog niya, normal naman yung power niya, normal naman yung vibration niya, pwede mo namang i-reset. So pwede mong tanggalin yung negative terminal ng battery, mga 2 to 3 minutes lang naman yan, then ikabit mo ulit. Pero ito yung reminders ko, pag lumabas ulit yung check engine, ipa-scan mo na. Okay? Kasi para masolusyonan kung ano yung problema. Malay mo naman, yung connector lang naman pala na lumuwag, or may naputol lang naman na wire, like sumabit, or may nginat-ngat ng aso o pusa o daga. So maaayos naman kagad, hindi naman malaking gastos. Yun nga lang, syempre paghandaan nyo na rin, especially kung nilusong nyo sa baha, nag-check engine yan. Yung iba pag natuyo, nag-okay, pero yung iba natutuluyan na may masira. So yun mga paps, no, kung sakali man, okay lang mag-reset, pero kung kaya, magpa-scan kayo bago nyo ipa-reset.